Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinimulan kong ilagay ang wireless earphone sa aking tenga. Saka pinatong ang aking kamay sa manibela ng kotse. Hinawakan ko ang kamyo at nagsimulang magmaneho patungo sa isang restaurant na sinabi ni Alex sa akin. Tinahak ko ang kalsada. Ang lugar na ito ay malapit sa dagat at ang restaurant na aking pupuntahan ay isa sa malaking restaurant dito sa Hong Kong, ang One Harbour Road Restaurant sa may Grand Hyatt. Nang ako ay makarating dito, sinimulan kong iparada ang aking kotse. Suot ang polo shirt na puti na nakatakin sa loob ng aking black jeans. Lumakad ako papasok sa restaurant, sumakay ng elevator at bumaba sa 7th floor ng restaurant. Hindi naman ako namangha sa lugar na ito dahil madalas akong kumakaing mag-isa rito. Ngunit kahit ganoon, maganda pa rin talaga sa lugar na ito. Naputol ang aking iniisip nang matanaw ng aking mata ang isang lalaking tumitipa sa kanyang laptop. Tumaas ang gilid ng aking labi, saka lumakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Kailan ka pa dumating dito sa Hong Kong, Alex? Saad ko kay Alex, saka hinila ang upuan na nasa kanyang harapan at umupo rito. Yesterday, I'm here for business. Tugon niya. So, what is this about? Marahang binaba ni Alex ang screen ng kanyang laptop, saka tinanggal ang salamin sa kanyang mata. I'll go straight to the point, Brian. Tumaas ang gilid ng aking labi nang marinig ko ang pagtawag niya sa aking pangalan. Why don't you call me Miguel? Let's get into the business. Tugon niya. Hilig mo talagang umiwas sa mga ayaw mong pag-usapan, ano? Ano bang sinasabi mo? Wala naman. Sinandal ko ang aking likod sa upuan, saka bumuntong hininga. Sabihin mo na ang sasabihin mo, busy akong tao. Kukunin sana kita para sa ribbon cutting sa opening ng isang exhibit. Natawa ako ng malakas nang marinig ko ang bagay na kanyang sinabi. Tinawag mo ako dahil lang dyan? Saad ko, saka muling tumawa. Nakita ko naman ang pagkunot ng kanyang noo. Magandang exposure ang bagay na iyon sa'yo. I'm just giving you a favor. Muli akong tumawa dahil sa kanyang sinabi. Ako? Gagawin mong tagaputol ng ribbon? Sa gwapo kong ito? Wika ko, sabay turo sa aking sarili at pagbrush sa aking buhok. If you don't want, you can always say no. Of course, I don't want to do that. Mariin kong pagtanggi. Bakit hindi na lang ikaw ang pumutol sa sarili mong ribbon? Tutal, dun ka naman magaling. Anong sinabi mo? Isang buntong hininga ang aking ginawa. Ayoko nang magsalitang muli dahil baka kung ano pa ang aking masabi. How's my sister? Tanong ko, sabay seryoso ng aking mukha. She's fine. Walang interes niyang tugon. She better be. Marahas akong tumayo. Iyon lang ba ang sasabihin mo? Marami pa akong gagawin. Muli kong wika. Tiningnan niya lang ako, saka muling binuksan ang kanyang laptop at tumipa ng letra. Makakaalis ka na. Walang emosyon niyang tugon. Nakakainis talaga ang ugali ng lalaking ito. Hindi ako makakatagal kung kasama ko siya. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa at lumakad palayo sa kanyang kinaroroonan. Hindi pa tayo tapos, Alex. Sa susunod, ikaw na ang magmamakaawa sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa isang magarbong kondo. Pakiramdam ko, isang panaginip lang ang nangyayari sa akin. Sino ba mag-aakala na bibilhan ako ng isang unit ng boss ko? Nakakahiyaman, pero sobrang nagpapasalamat ako. Kahit salary deduction ito, ayos lang. Hay, ang sarap naman ng atmosphere dito. Hingang malalim ko habang nakatayo sa balcony ng aking kondo. Natatanaw ng aking mata ang magandang syudad ng Hong Kong. Maganda rin ang asul na langit at ang hangin na dumadampi sa aking mukha ay nakakapanatag ng kalooban.
Muli kong hinigop ang mainit na kape na nasa aking tasa. Sana ay madala ko rin dito sina nanay at tatay, pati na rin ang anak kong si Liam. Sana talaga. Maya-maya lang, napatingin ako sa pintuan nang marinig kong may nag-doorbell. Baka si Brian, pero ang alam ko ay wala akong trabaho ngayon. Kibit-balikad akong lumakad patungo sa lamesa at pinatong doon ang hawak kong kape, saka muling lumakad sa pintuan. Nang buksan ko ito, hindi ako nagkamali. Si Brian nga. Sumama ka sa akin. Saad niya, sabay hawak sa aking palaplusuhan. Sandali lang, ang alam ko day off ko ngayon. Tumaas ang kuryente sa buo kong katawan nang tapunan niya ako ng matalas sa tingin. Sabi ko nga magbibihis lang po ako sir. Nauutal kong wika. Nang matapos ako mag-ayos ng sarili, sabay kaming bumaba ng kondo ni Brian. Get in. Saad niya, sabay bukas sa pintuan ng kanyang kotse. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Ang dami mo namang tanong, sumakay ka na lang. Marahas niyang hinila ang aking kamay, saka ako pinasakay sa kanyang sasakyan sa tabi ng driver seat. Saan naman kaya kami pupunta ng lalaking ito? Makalipas ang ilang minuto niyang pagmamaneho, hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng lalaking ito. Namalayan ko na lang na nasa tapat kami ng isang salon. Get off, saad niya nang buksan ang pintuan ng kotse. Hinakbang ko ang aking paa palabas ng kotse, saka ko nilibot ang aking paningin. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko nang ilibot ko ang aking paningin at makita ang mga salon at mukhang mamahaling tindahan ng damit. Let's go, saad niya sabay hawak sa aking palapulsuhan at marahas akong hinatak papasok sa isang salon. Sandali, pag-angal ko, ngunit tila wala siyang naririnig. Patuloy niya lang akong hinahatak hanggang sa paupi niya ako sa isang malaking upuan dito sa loob. Fixer, rinig kong utos niya sa isang lalaki. Who is she? Tila nandidiring saad ng isang bading nang hinawakan ng aking buhok. A friend, tugon ni Brian. Ang iba nilang pinag-usapan ay halos hindi ko maintindihan dahil sa bilis nilang magsalita. Namalayan ko na lang na inaayos na ng taong iyon ang aking buhok, pati na rin ang aking mukha. Nais ko sanang tumanggi nang lagyan niya ng kolorete ang aking mata at pisngi. Ngunit nang makita kong nakahalokip-kip si Brian, mariin na lang ako napalunok at alam kong wala akong karapatang tumanggi. Halos makatulog na nga ako dahil sa ginagawang pag-aayos ng bading sa aking mukha. Ngunit makalipas ang ilang oras, marahan kong binuksan ng talukap ng aking mga mata at nakita ko sa harap ng salamin ang aking mukha. Perfectly beautiful, saad ng bading saka humawak sa aking balikat. Nanlaki ang aking mga mata at namangha ako nang makita ko ang refleksyon sa salamin. Ako ba ito? Saad ko. Ayan, mukha ka ng tao. Rinig kong saad ni Brian. Agad ko naman siyang tinapunan ng masamang tingin nang sabihin niya ang bagay na iyon. Halika na, rinig kong sabi niya, saka muling hinatak ang aking kamay at dumiretso kami sa bilihan ng damit. Sa paglibot ng aking paningin, tila elegante at mamahalin ang damit na nandito. Napapalunok na lang ako sa bawat presyo ng aking nakikita. Ito, subukan mo. Saad ni Brian, sabay bigay sa akin ng isang pulang dress at saka siya umupo sa isang pulang sofa. Pinag-cross ang kanyang binti at nagbasa ng magazine. Ano bang trip ng taong ito? Akala niya ba sa akin, Barbie? Isip-isip ko. Bumuntong hininga ako, saka pumasok sa loob ng fitting room. Sa aking paglabas, nakita ko ang pagtaas ng kanyang ulo at pagtingin sa akin. Halos humahagalpak pa siya ng tawa na makita ako. Ang pangit, sigaw niya, sabay tawang muli. Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Ito subukan mo. Abot muli sa akin ng isang damit. Hindi ko alam kung ilang beses naming inulit ang bagay na iyon at ilang damit na ba ang aking naisuot. Oh, ito, tumawa ka na. Irritable kong wika nang lumabas ako mula sa fitting room. Pagod na ako ha.
Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako dahil nakita kong natulala siya sa akin. "Hoy, Brian," pagtawag ko sa kanya. Diretso lang siyang nakatingin sa akin at wala akong ideya kung bakit. "Sige na, ayos na yan," aniya, saka mabilis na tumayo at nagbayad sa cashier. Anong problema nun? Muli kong tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ngayon ko lang nakita ang ganitong kaayos kong hitsura. Nakasuot ako ng isang puting dress na may bulaklak na burda. Ababdani ang haba ng palda nito, sinamahan pa ng isang puting istileto. Nakataas na ani may bulaklak ang aking buhok habang may mga pirasong hibla na nakalaglag dito. Ang ganda, ngayon lang yata ako naging tao. Saad ko sa aking sarili. Kahit may pagkamorena ang aking kutis, hindi pa rin ito nakakasagabal sa maganda kong anyo ngayon. "Ilang oras mo bang titingnan ang mukha mo dyan sa salamin?" Pagtawag sa akin ni Brian. "Baka mabasag yan, magbayad pa ako." Iritable niyang dugtong. "Bilisan mo na." "Oo na, saan ba kasi tayo pupunta at kailangang ganito pa ang itsura ko?" Tanong ko, saka nagmamadaling lumakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa isang exhibit ng isang kilalang tao. Aniya, sabay bigay ng isang malidemonyong ngiti. Niyuko niya ang kanyang ulo at nilapit ang mukha sa akin. Gusto kong makita ang reaksyon niya kapag nakita ka niya. Muli niyang wika. Tila palaisipan ang lahat ng kanyang sinabi. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan ang takbo ng isip ng isang ito. Psycho ba siya o ano? Bahala na. Iisipin ko na lang na parte ito ng aking trabaho. Pinaliwanag sa akin ni Brian ang lahat ng dapat kong gawin sa aming pupuntahan. Matapos siyang mag-ayos ng sarili at ayusan ako, sumakay na kami sa kanyang kotse. Hindi ko alam kung anong meron sa akin dahil ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Kinakabahan yata ako dahil ito ang unang beses na haharap ako sa mayayaman at sosyal na tao. Ang sabi sa akin ni Brian, pupunta raw ang ilan sa kilalang tao rito sa Hong Kong. Maging ang ilang mayayaman mula sa Pilipinas, dadalo rin sa lugar na iyon. Ang iniisip ko lang, bakit kailangan pa akong ayusan? O baka naman, kinakahiya niya ang normal kong kasuotan. "Hello, is everything set?" Napalingon ako kay Brian nang magsalita siya at nakita kong may kausap siya sa telepono. "Very good. Make sure that all famous TV station media will be there." Muli niyang wika. Hindi ko marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya dahil hindi naman siya naka-loudspeaker. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nakita kong tinanggal niya ang kanyang earphone saka bumalik sa pagmamaneho. "Magiging masaya to," saad niya. Lihim kong sinulyapan ang kanyang mukha at nakita ko ang ngiti sa kanyang labi. Tila meron siyang pinaplanong wala akong ideya. Nang makarating kami, agad na nagpark si Brian sa parking lot ng gusali. Maganda ang art hub na ito. Meron na ring restaurant sa loob na maaari mong kainan. Mukha siyang mall sa labas dahil sa glass door at mga glass na nagsisilbing haligi ng gusali. Ang sabi nila, may 2 maliit na theater sa loob para sa mga stage performance at 2 restaurant naman para kumain. Malaki rin ang exhibition area nila na nag-o-occupy ng 3 palapag. Nasa 6th floor ang Italian restaurant at nasa 5th floor naman ang exhibit na aming pupuntahan. "Let's go," wika sa akin ni Brian, sabay lahad ng kanyang kamay. "Maraming tao sa loob, baka mawala ka," paliwanag niya. Tinanggap ko na lang ang kanyang kamay at sabay kaming naglakad sa loob ng art hub. Nang makarating kami sa 5th floor, tapos na ang ribbon cutting na sana ay dadaluhan niya. Ngunit hindi ko naman nakita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bagkus, mukha siyang may hinahanap sa paligid. Nakaramdam naman ako ng pagkailang dahil sa mga mata ng taong nakatingin sa akin. Panay lang ang ngiti at yuko ko sa kanila. "She's pretty." "Yes, indeed." Ilan sa mga sinasabi ng mga ito. Hindi ko alam kung matutuwa o mahihiya pa ako sa kanilang mga papuri dahil hindi naman ako sanay na sinasabihang maganda. Naramdaman ko ang pagyuko ni Brian sa aking tabi at marahang bumulong sa akin.
Ang ganda mo kasi, agaw atensyon ka tuloy, bulong niya. Ngumiti ka lang, muli niyang utos. Ngumiti naman ako tulad ng kanyang sinabi, saka huminga ng malalim at tinuloy ang paglalakad. Sinasabi ko na nga ba, ang mga tao sa lugar na ito ay pawang mayayaman at sosyal lang. Ang sabi nila, ang lugar na ito ay open for public. Ngunit nirentahan daw ng mayamang pamilya kaya nakareserve ang lugar na ito ngayon. Sa aming paglalakad, mapapansin ang magagandang painting at sculpture sa paligid, mga ceramics at kung ano-ano pa. Ang totoo, ngayon lang ako nakakita at nakapanood ng ganito. Maganda rin pala at nakakamangha ang abilidad ng mga taong gumawa nito. Ang tagal mo namang maglakad? Sigaw sa akin ni Brian habang iritabling nakatanaw sa akin. Sorry, ang ganda kasi ng mga nandito. Siyempre, it's an art at nandito ang mga bagay na iyan upang ma-appreciate sila ng tao. Tumangutango ako dahil sa sinabi ni Brian. Tama at sana meron pang ibang artist ang makilala. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang nakapako pa rin ang mga mata sa mga nasa loob ng lugar na ito hanggang sa maya-maya lang. Ouch! Pag-angal ko sabay hawak sa aking ilong na tumama sa likod ni Brian. Bigla kasi siyang huminto sa paglalakad. Ano ba? Bakit ka huminto? Saad ko habang hinihimas ang masakit kong ilong. Hindi ko narinig ang kanyang pagtugon. Nang itaas ko ang aking ulo, tiningnan ko siya. May ngiti ang kanyang labi, isang ngiti na tila may kung anong iniisip. Isang ngiti na may kung anong binabalak. Nagtaka ako dahil sa ngiti niyang iyon, kaya sinundan ko ang direksyon na kanyang tinitingnan. At sa pagtama ng aking paningin doon, nanlaki ang aking mga mata at halos mabitawan ang dala kong handbag. Tila dumilim ang buong paligid at tanging ako at ang taong iyon lang ang nasa loob ng exhibit na ito. Ang mabilis na tibok ng aking puso ay hindi ko mapigil nang muli ko makita ang kanyang mukha. Pakiramdam ko ay muling bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraan nang muli ko siyang makita. Alex, mahina kong saad ngunit hindi ko akalaing narinig iyon ni Brian. Kilala mo siya? Tugon niya. Mabilis na bumalik ang mata ko kay Brian dahil sa kanyang sinabi. Oo. Isa siya sa mayayamang tao sa Pilipinas. Tugon ko. Nakita ko naman ang pagtaas ng kanyang labi. Nagulat na lang ako nang hawakan niya ang aking kamay. Saka sa pilitang inangkla sa kanyang braso at nagsimulang lumakad. Sandali lang Brian. Wika ko habang nilalabanan ang paghila niya sa akin. Bakit? Ipapakilala lang naman kita sa kanya. Aniya, saka tumigil sa paglalakad. Hindi na kailangan. Bakit? Nahihiya ka ba? Oo, mabilis kong tugon. Marahas kong binawi ang aking kamay, saka tumalikod sa kanya. Pupunta lang ako sa washroom, saad ko. Ngunit nang simulan kong ihakbang ang aking paa, Brian, akala ko ba hindi ka pupunta rito? Sunod-sunod ang tibok ng aking puso at pakiramdam ko ay anumang oras maaari itong sumabog sa kaba nang marinig ko ang tinig ni Alex. Mukhang naputol mo na naman ang ribbon, kaya naisipan ko nang dumaan. Narinig kong tugon ni Brian. Kahit nanginginig ang aking tuhod, pinilit ko itong ihakbang muli. Ngunit naramdaman ko ang muling paghawak ng kamay ni Brian sa aking braso. Nilapit niya ang kanyang labi sa aking tenga, saka bumulong. Huwag mo akong ipahiya sa harap niya, Maria. Mahinang saad ni Brian. Anyway, enjoy yourself, wika ni Alex. Paalis na sana siya sa aming harapan nang bigla kong mabitawan ang hawak kong handbag na muling tumawag sa kanyang atensyon. Mariin ko pang nakagat ang aking labi dahil sa katanghang nagawa ko. Marahan kong inalis ang kamay ni Brian na nakahawak sa aking braso, saka dahan-dahang bumaba at dinampot ang handbag ko. Hindi ko namalayan na halos nakaharap na pala ang kanang bahagi ng aking pisngi, dahilan upang mamukhaan ako ni Alex. Maria? Rinig kong sabi ni Alex. Agad kong kinuha at niyakap ang aking handbag. Excuse me, paalam ko sa kahinakbang ang aking paa. Ngunit hindi pa man ako nakakaalis sa aking kinaroroonan
Muli kong naramdaman ang kamay ni Brian sa aking braso. Sabay na marahas niyang paghatak sa akin at saka ako inakbayan. Dahil sa kanyang ginawa, tuluyan akong napaharap kay Alex habang nakadikit ang aking balikat sa dibdib ni Brian dahil sa kanyang pag-akbay. "Kilala mo siya?" tanong ni Brian kay Alex habang nakangiti. Nakita ko ang mariing pagkuyom ni Alex sa kanyang kamay habang nakatingin sa aming dalawa. "Alex, I'm asking you, kilala mo ba ang kasama ko?" Muling tanong ni Brian. "Yes, I know her." Nauutal na tugon ni Alex. "Really? What a small world. Paano kayo nagkakilala?" Halos tumalo ng aking balikat nang magtama ang tingin namin ni Alex sa isa't isa. Saka seryosong bumalik ng tingin kay Brian. "She was our maid back then." Ang bagay na sinabi ni Alex ay tila isang karayom na tumusok sa aking puso. Hindi ko akalain na masasaktan ako ng ganito dahil sa kanyang sinabi. Alam kong katulong lang nila ako noon. Pero masakit pala na ganoon ka ipakilala ng taong mahal na mahal mo. What a coincidence. Siya na ang bago kong PA ngayon. Muling saad ni Brian. Dahil sa kanilang pag-uusap, nakuha namin ang atensyon ng mga tao sa loob ng exhibit at sa isang iglap lang, biglang dumating ang mga media sa paligid. "Is that Brian? He's really handsome," saad ng mga tao na ngayon ay nakatingin sa amin. Nagsimulang palibutan si Brian ng mga media at sunod-sunod ang pagkuha niya ng litrato sa amin. Natanong ko naman ang tahimik na pag-alis ni Alex sa aming kinaroroonan at hindi man lang siya lumingon sa akin. "Tell us, Brian, who is she?" Tanong ng isang reporter sa amin dahil hanggang ngayon nakahawak pa rin ang kamay ni Brian sa aking balikat. I said, "She is my assistant." But now, tumaas ang aking ulo at tiningnan ko ang mukha ni Brian nang maramdaman ko ang pagdiin ng kanyang kamay sa aking balikat. Sakto namang tumingin din siya sa akin, dahilan upang magtama ang tingin namin sa isa't isa. "She is my girlfriend," dugtong niya sa kanyang sinabi na nakapagpukunot sa aking noo. Anong sinasabi ng isang to? Nasisiraan na ba siya? Saad ko sa aking sarili. Nagsigawan ang mga tao sa loob. Halos mabulag ang aking mata dahil sa sunod-sunod na flash na nagsisimula sa dala nilang kamera. Hindi ko maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa amin, ngunit may masama akong kutob dito. Hanggang sa masulyapan ko ang lalaking nasa hindi kalayuan, si Alex. Nakatingin siya sa amin ni Brian habang nakakuyom ang kanyang kamay. Nababakas ang galit sa kanyang mukha habang patuloy ang pagkakagulo ng media sa amin ni Brian. Hindi ako makasagot dahil panay ang pagdiin ni Brian sa aking braso. Halatang ayaw niya akong magsalita. Wala akong ideya kung ano na naman ang plano ng lalaking ito. Ngunit isa lang ang alam ko. Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Masaya rin naman ako dahil nakita ko muli si Alex. Ngunit hindi ko maitatanggi na may kurot pa rin sa aking puso dahil hanggang ngayon tila siya pa rin ang nilalaman nito.